ongoing ang contact tracing at monitoring sa Mandaluyong City. Kasunod ito ng kumpirmasyon na may monkeypox o mpox na sa lungsod. Ayon sa Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit, patuloy ang case investigation at monitoring sa mga tinukoy na close contact ng pasyente. Wala nang ibinigay na detalye sa kaso, pero patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa sakit. Bago ito kumalat ang isang abiso na isang condominium, nagmula ang nasabing mpox patient. Para mas mapag-usapan pa natin ito, magkakausap natin si Dr. May Villariña, ang head ng Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang tanghali po, Doc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Cheryl. Doc, ano na ang kalagayan ng pasyente? Naka-isolate ba siya o nasa ospital po? Yung patient is naka-isolate sa kanyang residential area and naka-day 10 na po tayo ng kanyang monitoring. And as of today, wala po siyang mga symptoms like fever, cough, chills, and myalgia na na-experience niya a week ago. Ngayon po, ang kanyang mga lesions po, wala na pong bagong tumutubong mga lesions sa kanya or rash, and unti-unti na po siya nagda-dry up po. So, nag-i-improve na yung kanyang kondisyon. Oo. May kumalat na advisory mula sa isang condominium na pinagmulan daw ng kaso. Ano ang maaari ninyong ibahagi tungkol sa kasong ito nang hindi nalalabag yung privacy ng pasyente, Doc? Ito pong case na to po is it's an infectious disease. So well coordinated po tayo sa ating admin konto and advice naman po sila na yung mga assistants na kailangan ibigay dun sa pasyente is sila po kasi pinakamalapit sa kanya. So sila po yung magpo-provide po nito. And advice naman po sila na any identifiers or makakapag-identify dun sa patient na to. Since nagbigay po kami, inform kami sa kanila na this case is confidential, ay hindi po natin pwedeng ilabas. Gaano na kalawak yung contact tracing, Doc? Ilan yung mga natukoy na close contacts at masasabi ba nating contained po ang kaso? Now po, ang naka-isolate na po yung kanyang isang household contact. Naka-separate na po sa kanya. And minomonitor din po namin siya. Wala po siyang mga symptoms. Now about po sa close contacts po niya, still coordinating pa rin po kami sa condo admin para po ma-check po natin yung mga visitors 21 days prior po na nagkaroon ng symptoms po itong patient. Saan po kaya, based doon sa mga kalap na detalye, saan po kaya niya ito nakuha? Ano yung suspetsa? Kasi Cheryl, wala tong travel history itong pasyente na to. So upon history taking, most probably meron po kasi tayo mga casual sexual partners. So probably doon po nakuha. Kaya yung challenging rin po yung ating contact tracing kasi minsan screen names lang po yung ginagamit nitong mga sexual contact partners po nila. Okay. Yun, klaruhin po natin dahil marami ang nabahala na mayroon na nga po tayong kaso nito. Muli, paalalahanan natin yung ating mga kapatid. Paano nga ba na ipapasa, Doc, ang mpox? Dapat ba mag-alala ang mga taong sumasakay sa pampublikong sasakyan o nagpupunta sa mga matataong lugar? Ang mpox, unlike our previous pandemic po ng COVID, ang mpox po is ang kanyang mode of transmission is direct contact with skin lesions. So kung ang isang tao po ay or known, ang pasyente po siya or isang known mpox case na meron po siya mga wounds or lesions na nadikit sa isang tao, possibly pwede po siya ma-infect. So direct skin-to-skin contact or intimate close contacts like kissing, ganun po. Or meron rin po, minsan ang mga pasyente po is meron po silang respiratory symptoms like nag-uubo po sila or may sipon. So pwede po rin
transmit or matransfer sa ibang tao yung yung mpox natin na sakit through respiratory droplets. But syempre po, meron rin po mga ibang conditions na pwedeng ma-infect sila. So, dapat po prolong po yung kanilang exposure and minsan po mababa yung kanilang resistance. Ano yung mga pangunahing sintomas ng Mpox at kailan dapat po magpakonsulta? So, ang mga ating primary symptoms po for the first few days, pwede maka-experience po ang isang pasyente ng tinatawag natin mga flu-like illness. Katulad po ng fever or paglalagnat, pwede rin po siya mag-chills, masakit na kasukasuan, pwedeng may ubo, sipon. And after the onset of fever, siguro mga 3 to 4 days, pwede pong lumabas yung kanyang lesions or yung mga rashes. So, yun po. Kung alam po natin kung paano po kung paano natatransmit or paano po tayo mahahawa, kung alam natin yung symptoms po ng lesions ay ng Mpox, so yun po yung paraan para makaiwas po tayo. Panghuli, Doc, ano ang inyong paalala sa publiko upang makaiwas nga po sa Mpox at sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon? So, ayan po. We encourage po everyone to remain calm, stay informed, and rely only sa mga verified na information coming from official government sources. Ang city po, through our partner agencies, is continuously implementing appropriate public health measures para po ma-protect po yung community natin. Now, we ask everyone po to cooperate in practice the recommended preventive measures and also to avoid the spread of unverified information. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. May Villariña, Head ng Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit.